Hello mga beshi! I am Mamalu and welcome to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mamalu at ngayong araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang tungkol sa new grading system for school year 2020-2021. Ito ay nakapaloob sa DepEd Order No. 31, Series of 2020 o ang tinatawag na Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Simulan natin sa paghahambing ng old and the new grading system. Sa old grading system, ang legal basis ay DepEd Order No. 8, Series of 2015. Samantalang sa new grading system, ang legal basis ay DepEd Order No. 31, Series of 2020 at ang DepEd Order No. 8, Series of 2015. Ang assessment components sa old grading system ay tatlo. Ito ay ang written works, performance task, at quarterly assessment. Samantalang sa new grading system ay dalawa na lang po. At ito ay ang written works and performance task. Nandito po ang weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to grade 10 in the old and the new grading systems. Makikita ninyo ang weight ng bawat component per learning area sa old and the new grading system. So, sa old grading system, ang language, AP and ESP, ang written works ay 30%. Sa new, naging 40%. Ang performance task na dating 50%, ngayon ay 60%. Ang quarterly assessment sa old ay 20%. Sa new ay nawala. For science and math, ang written works for old ay 40%. Ngayon, 50% na. Ang performance task, dating 40%, ngayon ay naging 50%. Ang quarterly assessment na dati ay 20%, ngayon ay wala na. Para sa MAPE, EEP and TLE, sa old grading system, ang written works ay 20%. Para sa new grading system, ito ay naging 30%. Ang performance task na dating 60, ngayon ay naging 70%. Quarterly assessment sa dati ay 20%. Ngayon ay wala na. Ito na po ang bagong weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to grade 10 in the new grading system. Meron tayong weight per assessment component sa lahat ng asignatura. So for language, AP and ESP, ang written works is 40%, performance task 60%, total 100%. Para sa science and math, ang written works ay 50%, performance task 50%, total 100%. Para sa MAPE, EEP and TLE, ang written works ay 30%, performance task 70%, total 100%. Tingnan naman natin ngayon ang weight distribution of the summative assessment components per learning area for senior high school in the old and the new grading system. Dito, makikita ninyo ang weight ng bawat assessment component ng different tracks sa old and the new grading system. So, sa academic tracks, ang core subjects, sa old grading system, ang written works ay 25%. Sa new, 40%. Performance task, 50%, ngayon ay naging 60%. Quarterly assessment, 25%. Sa new, wala. All other subjects, sa old, ang written works ay 25%. Sa new, naging 40%. Ang performance task ay 45%. Sa new ay 60%. Ang quarterly assessment, sa old ay 30%. Sa new ay wala. Sa work immersion, research, business enterprise, simulation, exhibit, performance, sa old ang written works ay 35%. Sa new, naging 50%. Ang performance task, dating 40%, ngayon ay 50%. Sa quarterly assessment naman, sa old ay 25%, ngayon ay wala. Para naman sa textbook, sports, arts, and design tracks, all other subjects, work immersion, research, exhibit, performance. Sa old, ang written works ay 20%. Sa new ay 30%. Ang performance task sa old ay 60% and sa new grading system ay 70%. Ang quarterly assessment ay 20%. Sa new ay wala. Ito na po ang bagong weight distribution of the summative assessment for senior high school in the new grading system. Para po sa academic tracks, ang core subjects, ang written works ay 40%, performance task 60%, total 100%.
All other subjects, written works 40%, performance tasks 60%, total 100%. Para naman sa work immersion, research, business enterprise, simulation, exhibit, and performance, ang written works ay 50%, performance tasks 50%, total 100%. Para naman sa techbook, sports, arts, and design tracks. All other subjects, ang written works ay 30%, performance tasks 70%, total 100%. Para sa work immersion, research, exhibit, and performance, ang written works ay 30%, performance tasks 70%, total 100%. Kung napansin ninyo ang bagong weight distribution ng new grading system, nawala ang 20% na dating nakalaan para sa quarterly assessment. Saan nga ba napunta ang 20%? Meron tayong provision dito mula sa DepEd Order No. 31 Series of 2020. Ito ay ang number 26, which states that quarterly examinations were given weight of 20% constantly in Department Order No. 8 Series of 2015. Since it will no longer be a part of the grading system for this school year, its previously determined weight was distributed equally to written works and performance tasks, allotting 10% to each component. This maintains an emphasis on performance tasks in some learning areas. Kaya ang 20% ay napunta ang 10% kay written works at ang 10% ay kay performance tasks. Bago po natin makompute ang grado ng mga mag-aaral, kailangan po natin kukunin ang percentage score or PS, which is equal to learner's total raw score over the highest possible score times 100. Halimbawa, kung ang total raw score ng bata ay 62 and highest possible score is 80, so ang gagawin natin is i-divide ang 62 divided by 80 times 100. This is equal to 0.775 times 100. So that is equal to 77.5 or round it off to 78. Kailangan din po natin kunin ang weighted score or WS, which is equal to percentage score times weight of component bago maipagpatuloy ang pag-compute ng grado ng mga bata. Example, kung ang percentage score ay 78 at ang weight of component is 50%, ang weighted score ay 78 times 0.5. That is equal to 39. Ito na po ang transmutation table na nagmula sa DepEd Order No. 8 Series of 2015. Pagkatapos pong makuha ang initial grade ng mga mag-aaral, gagamitin ito upang makuha ang transmuted grade upang malaman ang kanilang quarterly grade. Nandito ang mga kailangan para makompute ang grado ng mga mag-aaral ayon sa item number 24 ng DepEd Order No. 31, Series of 2020. Ang written works at ang performance task ay ginagawa para ma-assess ang content and performance standards na naglalarawan ng kaalaman, kakayahan at kasanayan na inaasahang maisagawa ng mga mag-aaral. Ang mga gawain ay idisenyo na kalakip ang sumusunod. A. Students' learning portfolio para sa mga outputs para sa grading period gaya ng self-reflections, self-evaluation ng performance task na may rubrics, at ang napiling best output sa learning module. B. Minimum ng 4 na beses ang written works and performance task bawat quarter. Maaaring isang beses sa 2 linggo base sa 1 o 2 competencies. At dahil alam na natin kung paano i-compute ang percentage score at ang weighted average at kung paano gagamitin ang transmutation table, meron tayong sample computation of written works and performance task in language, AP, and ESP for grade 1 to grade 10 and senior high school core subjects. Dito, ang written works ay 40%. Ang performance task ay 60%. Sa ating sample, 4 na beses nagbigay ng written works and performance task si teacher. So, ang highest possible score para sa written works ay 85. Ang nakuha ni learner Cruz ay 77. So, ang kanyang percentage score is 91. Ang 91, i-multiply ito sa 40% para makuha ang weighted average. So, this is equal to 36.4. Ang performance task naman, ang total highest possible score ay 75. Ang nakuha ni Cruz D ay 59. So, ang kanyang percentage score is 79. I-multiply ito ulit sa weight, which is 60%. So, ang weighted average ay 47.4.
Para makuha ang initial grade, i-add natin ang 36.4 plus 47.4 is equal to 83.8. Ito ang initial grade ng mag-aaral. Hahanapin ngayon ang kanyang transmuted grade gamit ang transmutation table. So, ang transmuted grade niya ay 89. Ito ang magiging quarterly grade ng mag-aaral. Punta naman tayo sa sample computation of written works and performance tasks in math and science for grade 1 to grade 10. Dito ang written works ay 50%, ang performance task is 50%. Sa ating sample, 4 na beses nagbigay ng written works and performance tasks si teacher. Sa written works, ang highest possible score is 85. Si Cruz, nakakuha ng 77, so ang kanyang percentage score ay 91. Para makuha ang weighted average, i-multiply natin ang 91 times 50%. So that is equal to 45.5%. Ang performance task naman, ang highest possible score ay 75. Ang nakuha ni Cruz ay 59. So ang kanyang percentage score is 79. I-multiply ang 79 times 50%. So ang kanyang weighted average ay 39.5. Para makuha ang initial grade, i-add natin ang 45.5 plus 39.5. That is equal to 85. Ito ang kanyang initial grade. Hahanapin ngayon ang value nito sa transmutation table para makuha ang quarterly grade ng mag-aaral. So, ang transmuted grade ay 90. Ito naman ang sample computation of written works and performance tasks in MAPE, EEP, and TLE for grade 1 to grade 10. Ang written works ay 30%, ang performance task ay 70%. So, ang highest possible score para sa written works ay 85. Ang nakuha ni Cruz ay 77. So, ang kanyang percentage score is 91. I-multiply ito sa 30%, that is equal to 27.3% ang weighted average. Para sa performance task naman, ang highest possible score is 75. 59 ang nakuha ni Cruz. So, ang kanyang percentage score is 79. I-multiply sa 70% para makuha ang weighted average, which is equal to 55.3. I-add natin ang 27.3 plus 55.3 para makuha ang initial grade. So, ang kanyang initial grade ay 82.6. Hahanapin ngayon ang value nito mula sa transmutation table para makuha ang quarterly grade ng mag-aaral. So, ang transmuted grade ay 89. Ito po ang sample ng electronic class record for school year 2020-2021. Kung mapapansin ninyo, 2 component na lang ang kasali. Ito ay ang written works and performance task. May column para sa pangalan ng mga mag-aaral at ang column para sa score ng mga written works and performance task. Meron din column para sa total score, percentage score, and weighted score sa bawat component. Merong link na inilagay dito para sa inyong reference para magkaroon ng electronic class record. Ang DepEd Order number 31, Series of 2020 at DepEd Order number 8, Series of 2015 ay ang mga basihan ng ating presentation sa araw na ito. Meron po akong inihandang self-test para sa inyo. Just follow the direction properly. Good luck! Sana po ay makatulong sa inyo ang aking presentation sa pag-compute ng grado ng mga mag-aaral para sa school year 2020-2021. Maraming salamat po and God bless you.